Maring may nawala sa iyo. Maring na tayo po ay parang nung mga past, no? Nawala. Magtatanong ka, bakit Panginoon nangyari yung mga bagay niya? May gustong itama ang Diyos sa iyo. Kaya sabi niya, di ba, yung sa Israel, itatama sila ng Diyos eh. Nga hanggang ngayon, hindi nila alam kung sino yung tagapagligtas nila. Pero unti-unti, ibabalik ng Diyos sa pamamagitan ng apat na insekto. Sa Brian Patrick, ang pagbabalik, ibabalik tayo ng Panginoon. Gagamitin niya yung Antikristo, yung apat na kabayo. Hindi nga pakita yung apat na kabayo. May apat na kabayo dito. Hindi, yung picture lang. For horse rider. For horse. Okay. Horse. For hour yan. Ayan, tingnan natin yung rider ng Apocalypse. Ayan, tingnan natin. End time. Okay. So let's go to the... Ito na lang. Ito na lang. Sa mga makulay. So thank you kay Pastor Rom, no? Nagagamit natin yung ni Pastor. Sana ba yung picture sa dito? Mga ka-end time believer natin sila. Okay, so doon na lang sa kung hindi makita masyado. Bro, doon na lang kay Brother God. Papakita ko lang para mayroon tayong eternity to eternity lang yung kailangan ko, bro. Wala ka bang nakasave dyan? Ayan, eternity. Ayan. Pakita ko lang, ito isa po ito na pagtulungan natin na print natin na malaki. Pakita natin. Ito yung timeline ng tinatakbo natin. Nasaan tayo? From eternity to eternity. So, makita niyo po sa baba, ito yung 7 iglesia ng kapanahunan. Sa baba. May 4 na kabayo. This is the spirit of the Antichrist na gumagalaw dito. Pero pansinin niyo, sa taas, may 4 na hayop. 4 na nilalang na buhay. So the 4 living creature, yan ay nasa chapter 4, chapter 5. Doon sa baba, chapter 6 ng Revelation naman. So may yung sa taas, yung lion, yung spirit of lion, spirit of cow, spirit of man, mababasa niyo po yan sa chapter 4 ng Revelation. At yung eagle. Doon naman sa baba, ka-counterfeit. Ano ibig sabihin sa Tagalog ng counterfeit? Kalaban. Katapat, no? Parang yun yung katapat niya. Yung Espiritu ni Kristo na bilang leon. Alam niyo, pag evangelize ka na, may spirit of lion ka eh. Subukan mo dyan sa palengke, mag-preach ka, no? Kailangan may spirit of lion. Hindi ka matakot. Pero, sabi din ni Kristo, meron tayong meekness spirit, no? Doon sa taas yun. Yung pagka spirit, ano po ang simbolo niya? Birthday. Yan, siya po yung tagadala ng bigat. Pag-calf siya yung, ano ba yung calf sa Tagalog? Baka, guyang baka. Siya po ay kaya niyang buhatin yung pinakamabigat. So siya ay, hindi lang yun, siya ay, kung dala siya ng mabigat, natitiis niya, ano pa yung may spirito yan? Ano pong ugali meron niya? Siya po ay mapagpakumbaba. Hindi siya mataas. Lagi yung nakayupo. Okay? So, ano na may espiritu ng tao? Wise. Yan po ay may knowledge. Ano siya? May common sense. Meron siyang wisdom from God. No? Hindi siya kayang lokohin. Hindi siya kayang utuin. No? Mabuti at masama. Si Teo, ilagay mo. Okay? So, ano naman yung spirit of lion? Si Balini, sabayin na. May isa na yung naririnig sa live eh.
Hindi lang vision. Patalas ang mata. Ang agila, ewan ko kung alam na pag-aralan niyo yan tayo, no? Ang agila, para pag umangat yan ng mataas, nakatingin yan doon sa baba. Ano pa niya yung bagyo? Naghahanap siya ng pagkain sa baba. Hindi yan, hindi, pag umangat yan ng ganun, nakatingin siya sa baba, kitang-kita niya yung pinakamaliit sa baba. Kita niya yung daga, kita niya yung ahas. Patalas pa sa ilog dagat. At pag inaral pa natin yung agila, ang agila, pag siya ay, alam niyo, pag siya po ay, tawag dito, aangat siya, di ba may bagyo? Para subukin niya yung sarili niya, talagang pupunta siya doon sa bagyo. Ngayon, pag alam niya malakas yan, ang gagawin niya, lilipad pa siya doon sa pinakamataas. Sabihin, he's beyond doon sa bagyo. So, ang Espiritu ni Kristo, yung bagyo, yun nga yung pinakagusto ng agila eh. Doon pa siya lilipad-lipad. Pagsubok. Pag-aralan niyo po yung eagle. At alam niyo ba, pag siya ay pumapatay ng kanyang pagkain, saan niya dinadala? Sa bato. Sa mga... Inahampas niya yun sa bato. Nahulog. O, hindi niya yung kinakagat agad. Ihahuhulog niya yun, ihahampas niya yung ano. May significance yun. Bakit sa bato? No? Ang Kristiyano na may espiritu ng agila, nakatayo yan sa bato. Alam niya yung tunay na pag-unawa at kilala niya yung Diyos na sinasamba niya. At hindi siya basta masisway ng isang bagyo lang. Alam niyo po, pag yung agila ay nagdudugon, there was a time, may cycle ang agila na masasakit yung katawan niya. Alam niyo siya saan siya pumupunta? Nagkukubli siya sa bato. At hindi siya lalabas doon siya nagpapalakas. Pag ang Kristiyano, mayroon siyang problema, hindi siya bumababa doon sa hindi siya kung saan pumupunta. Dapat ang Kristiyano, saan pupunta? Doon sa kanyang salita. Ay, pupunta ka doon sa kabangkada mo, tapos anong papayo sa'yo? Anong papayo sa'yo? Huwag ka nang sumingkod. Umalis ka na, punta ka na doon. Wala na pag-asa. Yun ang nangyari kay Judas. Wala nang pag-asa. Pinagkanulo mo, Panginoon mo, wala ka ng pag-asa, may impyerno ka na. Kaya ano nasa isip ni Judas? Anuhin ko na lang buhay ko. So anong ka-counterfeit niya? Yung white horse. Yung white horse, yun yung counterfeit niya, lion. Ano yung white horse? Espiritu ng Antikristo yan. Love. Nakita niyo po yan? Ano yung kasunod? Fail. Ano yung kasunod na horse? Black. Black hole. Fail. Hindi, ito pala red to eh. Red. Bakit fail to? Red yan, red. Persecution. Ito yung black. Ano yung panghuli? Ito yung fail. Yung espiritu ng demonyo, nandun po yan nakasabay. Habang ang Kristiyano ay nagpapatuloy, nandun din ang kaaway. Hindi yan lumulupay hanggat hindi niya mapatay yung Kristiyano. Susunod at susunod yan. Sisirain niya yung Kristiyano. Sisirain niya yung mga manggagawa. Sisirain niya yung mga members. Hindi yan tutulog. 24/7 yan. Oh? Hindi yan titigil hanggat hindi ka niya maibagsak. Ayun dapat within there. Anong sagot ng Panginoon? Ibabalik ko yung mga nawala sa'yo. Amen. Kung ano yung nagawa mo noon, mas dudobling pa niya. Ibabalik ng Panginoon, sabi sa Joel. Propesiya yan, sabi niya, kahit yung mga binata, yung dalaga, magsasalita. Kaya magtaka tayo, no? Bakit pastor nagsasalita yung mga yun? Yun ay prophecy, Joel chapter 2, verse 26. At kayo'y magsisikaing sagana na mabubusog ang inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng kababalagan sa inyo at ang aking bayan na hindi mapapahiya kailanman. Diretso natin. Joel chapter 2, verse
yung magsasalita, I will pour out my spirit upon all. Ito, 28 pa lang. 28. At mangyari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga So wala na ditong lalaki lang, babae. No? Pagka binuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa inyo, hindi kayo mapipigilan. At ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga nakikita ng mga pangitain. Alam nyo, yung mga panaginip po na yan, may ibig sabihin ng Diyos dyan. Halimbawa, si Nanay Maria, mayroon siya nakikita. May pinapakain daw si pastor na maputing kanin. Tapos hindi mo kakainin. Hindi na makuha yun. That is the word, yung pure word. But puti, pure word. Huwag nyo nang tingnan si pastor. Si pastor ay hindi karapat-dapat kung yung buhay ni pastor. Yung isinishare dito ni pastor, yun ang tingnan mo. Maganda yung nakita ko doon sa share ni Tibo. Alam niyo kung bakit pinipiraso yung tinapay? Hindi siya dapat maliliit isa-isa eh. Kailangan isang tinapay. Tapos isang kopa lang. Sabi ng Panginoon, doon lang kayo inom lahat. Ano yung piniraso-piraso? Kasi yan yung member of the body na lahat yan dapat magagamit. Yun ang si Kristo mismo ang pumilas. Tapos ibinigay dun sa isa. O sige, pilasin mo pa. Ang purpose nun, bawat isa may gamit. Amen. Ephesians chapter 4 verse 11. May apostol, may propeta, may evangelista, may pastor at guro. Hindi lahat. Hindi ibig sabihin ko, bawat isa may kaloob. Oh. Akala nyo si pastor lang yung may kaloob? Lahat kayo may kaloob. Bakit? Ang Diyos ay mangungusap din sa inyo, hindi lang kay pastor eh. Si pastor lang yung ginamit para yung kaloob ay dumating sa inyo. Yun ang purpose ni Pablo. Sabi nung ni Pastor Francis nung nandun tayo, si pastor dito pala nung gabi dito, hindi nyo ba alam dapat tagapagturo na kayo? Ilang taon si Jesus nag-ministry? 3 taon lang. Ilang taon na yung Tanay Outreach? 7 years. Sabi ni Kristo, higit pa rito ang magagawa ninyo. Mahihigitan mo yung nagawa ng Panginoon sa ministry dito. Pero alam niyo, sabi ni John sa chapter 21 ng John, marami pa ang nagawa ng Panginoon na hindi na kaya isulat. Ipakita mo kayo. John chapter 20 o 21 yun, sa ulit talata. Napakaraming ginawa ng Panginoon. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit ang sanlibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Grabe. So dami ng ginawa ng Panginoon from 0 years old to 33 years old. Hindi mo kayang ubusin yung ginawa niya kahit yung buong mundo. Grabe yun. Sobrang tindi ng... Ibig sabihin, sa dami ng ginawa ng Panginoong Jesus para sa Diyos, yung kanyang buhay talaga hinandog niya sa Panginoon. Okay, papunta na ako dun sa kaunti lang na gusto kong sabihin. Dahil po, ng Panginoon ngayon. Okay, gusto ko lang ibalik lang, educate lang. Ang Panginoon ay namatay ng Friday. Anong oras? 3 p.m. Okay, Saturday, ilang oras yan? Yung na-consume niya ng Friday. How many hours? 3, 4, 5, 6, o 3 hours. Pastor, bakit 3 hours? Kasi sa Israel, ang oras
6 PM. 6 a.m. 6 PM. o 6 p.m. Magsisimulan 6 p.m. to 6 AM. AM. Yan yung ano sa kanila. So, sa atin po, 6 12 p.m. to to 12 12 AM. a.m. So, nag-gets nyo po yan. Sa Israel, gano'n ang oras. Eh, Pastor, ilang araw ang Panginoong patay? 3 araw, pero ilang oras? 7. So, ini-educate ko kayo dito kasi may nagtuturo na ang Panginoong Jesus daw ay 72 hours na nasa libingan. Pero hindi po yan totoo. Pakita natin lang saglit yung mga verses na 3 araw at 3 gabi. So, mayroong 2 verse sa Bible na 3 araw at 3 gabi. Okay, sige, pakita natin yan. 3 nights. Verse. Di alam ni Enoch yung mga verse. Ay, di nagde-devotion eh. Matthew 12:40. Okay, Matthew 12:40. Click mo lang yan. Okay, 12:40. 2 verse lang yan sa New Testament saka Old Testament. Okay, sapagkat kung paanong si Jonah o Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon din mapapa sa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ang Panginoong Yesus nung namatay siya, hindi siya nanatili doon sa libingan. Nasaan siya? Nasa ilalim ng lupa. Ay, makikita mo ba yun? Yung espiritu niya? Hindi. Espiritu niya mismo ang bumaba doon. Ibig sabihin, dimensional spirit yun. That is, yun yung Sheol. Hanapin niyo po yung talata niya. Bayang Enoch. Hindi pinabayaan ng ama ang anak na manatili sa Sheol. Tingnan niyo. Nasa Acts chapter 2 yan, Brother Enoch. Ang anak, sige. Hindi pinabayaan ng ama. Ano yan? Ang anak sa Sheol. Verse. Alaga naman si Brother Enoch. Alaga nga na eh. Hindi alam eh. Gawa 2:10, no? 2:10. Acts 2:10. Tingnan niyo po, sabayin niyo po ako, i-take note po ninyo. 2:10 ba yan? Iba yata yan. Halino. 2:12. Hindi mo iniwan ang iyong banal na mag-isa sa Sheol. O makakita man ng kabulukan ang kanyang katawan. Alam niyo po, ang tao, pag siya ay namatay, 3 araw lang, mabubulok na yan. Unang araw, wala pa. Pangalawa, wala pa. Pangatlo, mangangamoy na yan, mabubulok na yan. Ang Panginoong Jesus, 3 araw siya, pero hindi inabot ng 72 hours. Balik ako dito, hindi makita ni Enoch yung Saturday, ilang oras na consume niya? Ilang oras? 24 hours. I-add ko lang yan kung ilang oras. Ngayon, pagdating ng Sunday, kailan siya nabuhay? Alas 3 din? Madaling araw na eh. Anong Matthew chapter 28, verse 1. Pakihanap. Ito yan. 31. Palibasa ay nakikita na niya, ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay ng magaling ni Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades. Nasaan si Kristo? Ano yung Hades? Punta tayo dun sa King James Plus, KJV Plus. Ang Hades, punta ko sa Greek word po, no? Ano yung ibig sabihin ng Greek sa Greek word ng... Sa English, hell. Ano yung hell? Yan yung Hades. Kita mo, Ino. Wala. Punta ka muna sa isa, tapos balik mo. Okay niya yan. Tapos balik mo ulit. Ayaw sa'yo ah. Ito lang bro. Yung Hades, yun pala ay
impyerno. Para po ano lang natin. Yung tatlong impyerno, may tatlong impyerno sa Bible. Una, yan yung, sulat ko na yan, Hades. Yung Hades, sa Aramaic na salita o Hebrew na salita, Sheol. Yung pangalawa, ano yung pangalawa? Gehenna. Gehenna po, Gehenna. Yung pangatlo, ano yung pangatlo? Yan po yung Tartarus. So, ang Panginoon ay pumunta dun sa Hades. Anong lugar yan? Yan ay lugar ng mga patay. Yan pa, sir. Okay. So, yung G86 sa interlinear na salitang Sheol o Hades sa Greek, Great. yan po ay hell. Translated as impyerno. So, pag tinanong kayo, saan pumunta ang Panginoon nung siya ay namatay? Hindi yan doon sa gitna lang ng lupa. Hindi siya pumunta agad ng langit. Dimension na Alam niyo ba, si Kristo mag-i-stay dito sa lupa hanggang alam niyo kung ilang araw pa siya mag-stay? 40 days pa. So, nang nabuhay ang Panginoon, ito, 5 a.m., bukang liwayway. Anong oras po ba yan? Alas 5 o alas 6? Punta ko doon, Balino, Matthew 28, verse 29, 28 muna, 28, verse 1. Ayan. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nasa alas 5 ngayon, nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo. Ano yung unang araw ng Sanlinggo? ano yan? Sunday. Hindi Monday. Ano po yung unang araw ng Sanlinggo? Nakikinig kayo? Yung sinishare ko maaaring hindi nyo pa alam. Sunday nga Pakinggan ba? nyo. Sunday nga. Linggo! Ang unang araw, linggo. Apo, Sunday nga. Kaya ang unang pagkabuhay ng Panginoon, Linggo. linggo. Yun yung pagkabuhay niya. Mga 5 a.m. Sinasabi ng iba, bakit kayong linggo nagtitipon? Ito, tingnan niyo po. Dahil doon nabuhay ang Panginoon, kaya linggo kami nagtitipon. Bakit hindi Sabado? Ipatay pa niya si Kristo eh. Patay pa si Kristo ng Sabado. Hindi pa sila, hindi magtitipon kasi wala pang Panginoon. Linggo, dapat mo i-celebrate yung pagkabuhay niya. Kaya linggo tayo nagsisimba. Sinasamba ba natin yung araw? Sabi nila, ay, sumasamba kayo sa araw. Hindi po kami sumasamba sa araw. Nagkataon lang na Sunday. Oh, siyempre may mga significance yan sa kanila yung salitang Sunday, no? Yan daw ay Sun God, mga ganon. Pero hindi. Unang araw ng Sanlinggo ay nagparoon si Maria, si Magdalena, at ang isa pang Maria upang tingnan ng libingan. Pagdating sa verse 2, narito, lumindol ng malakas. Nung nabuhay ang Panginoon, may lindol. Alam niyo po ba, pagbalik niya, may lindol din. Ayun na nga yun ata. So, ang impact ng presensya ng Panginoon, pagbababa siya dito, magkakaroon ng lindol. Hindi pwedeng magsala yung Bible. Pag mayroon siyang pag i-release niya yung power niya, magkakaroon ng effect yan sa mundo. O, tingnan natin kung talaga bang may lindol pagbalik niya. Alam mo yung verse? You know? Oh, saglit lang nasa nito. Hindi. Alam mo yun. Nalimutan ko. Okay, hanapin muna natin yung pagkabuhay. O, diretso natin doon sa Matthew 27, verse 51 to 53. 51 mo na. 57 to 53. Alam ko 47 eh. Matthew 27, 51 hanggang 53. Okay. Narito, ang tabing ng templo'y nahapak ng magkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba. Nung namatay siya niya nung namatay ang Panginoon, naglindol din. Nung nabuhay siya, naglindol din. Buhat sa itaas hanggang sa ibaba at nayanig ang lupa at nakabaak ang mga bato.
nangabuksan ang mga libingan. Teka, nung namatay pala ang Panginoon, bumaba siya, nangabuksan. At maraming katawan ng mga banal ang nangatutulog ay nangagbangon. Hindi pa si Jesus umaakyat. Simon, focus ka dito. Pakitapik si Simon. Pag ako nagsishare, natutulog eh. Pag sila nagsishare, ako hindi natutulog. Dito. Pagdating ng hindi pa nabubuhay ang Panginoon, may bumangon na sa mga patay. Pastor, ano yung gusto mong parating? Mayroon po yung parallel significance application sa pagbabalik sa rapture. Di ba ba, tulad din yun nung si Kristo nag-pray sa Diyos, tapos yung mga disciple tulog? Di ba Oo, ganun din. Di ba nung Gethsemane na si Jesus? biglang nagising sila? Magpipray sila. Bakit inaantok yung mga disciple? Si Jesus iyak na ng iyak. Dugo na yung iniiyak niya. Tumutulog. Sila natulog lang. Anong ibig sabihin ng matutulog sila? Wala silang revelation sa mangyayari kay Jesus. Pero yung babae, alam niya. Si Mary Magdalene. Ano yung tipo na yung babae, alam niya yung revelation anong gagawin sa kanyang papapangasawa? Right. Kasi yung bride, dapat yung may alam ng lahat ng mystery sa kanyang asawa. Sinong nakakaalam ng sikreto ng asawa mo? Siyempre. Siyempre, ikaw. May ibang sikreto pa ko rin. Pag mayroong kang asawa, ikaw lang ang nakakaalam ng lahat ng sikreto niya. Nagsalita lang ako ng asawa. Ayaw ko, may asawa na. Lahat ng sikreto ng asawa mo, asawa mo. Maliban pala sa mga kasalanan na niya sa tabiis. Hindi, lahat, pati kasalanan na nagagawa niya, alam ng asawa niya. Alam ba ng Panginoon kung anong kasalanan ng kanyang asawa? Yung bride, alam niya, tinubos nga niya, kaya nga siya namatay dahil dun sa kanyang bride. Dun sa kanyang church. Yung church, yun yung kanyang mapapangasawa. Yun yung kanyang soon-to-be bride na magiging wife niya. Ang daming verses niya. Pero gusto ko pakita to, ilang oras ang Panginoon. So from Saturday, from 6 p.m., 6 p.m. until 6 a.m., ilang oras? 12. Yun yung Sunday, 12 hours. I-add mo yan, 24 plus 12 plus 3 hours. Kaya yung talata ng Acts 2:31, hindi mo pinabayaang mabulok ang kanyang katawan. Hindi nabulok ang katawan ng Panginoon. Kinuha at binuhay agad siya. Pero bago siya buhayin, mayroon munang naunang binuhay. Ano mo sino? Ito na yun. Maraming katawan na nakatutulog ay nangagbangon. So kasabay ng Panginoon, aakyat sila lahat. Punta tayo dun sa 1 Thessalonians chapter 4. Na hindi pwedeng mauna yung mga buhay na irarapture. Kailangan mabuhay muna yung mga nakamatay, sabay-sabay tayo dun sa kalangitan. Ang tanong, kasama ka ba dun? Yun ang tanong. No? Are you one of them? Basahin natin, 1 Thessalonica 4:15. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, so lahat ng buhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayong mga uuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Yung mga nangatutulog, yan yung mga nangamatay sa Panginoon. Hindi mauuna yung nabuhay. Kundi yung mga nangamatay, bubuhayin muna. Verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Yung shout at yung voice at yung crowd. Ang ganda nito. Ang
mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So yung resurrection ng Panginoon, na ilang oras to? Nabilang niyo? 36, 39 hours lang. Pastor, meron bang mababasa sa Biblia na hindi umabot ng 72 hours? Meron. Paki-search mo yung sa verse. Ikatlong araw. Yun yung salita ng nakasulat. Third day. Third day. Yan. Napakaraming verses yan. So, hindi ng Panginoon na-consume yung 72 hours. Pastor, ano naman yung tatlong gabi at tatlong umaga, tatlong gabi? Yung tatlong umaga, tatlong gabi, yun ay sa ilalim ng lupa. So, inaakyat na ni Kristo lahat ng mga na kay Kristo, inakyat na niya lahat sa lupa, inakyat na niya dito. Ibig sabihin, nabuhay na yung mga Old Testament saints na nasaan sila noong time na yun. Alam niyo kung nasaan yung mga Old Testament saints na binuhay? May lugar kung saan pinagladalhan sila. Alam niyo kung saan po yan? Hindi po yan nakikita ng mata ng ordinaryong tao. Yan ay dimensional nang makakakita lang yan yung mga anak ng Diyos. Big pala yung sinabi ng pastor din na nagla-live na sabi niya, pag ang tao ay namatay, parang natutulog lang daw yan, yung spirit niya, diretso na daw kukunin sa taas. Iyon ang problema, no? May pupuntahan yung espiritu eh. Wala pa makarating No? sa taas eh, kasi hindi pa Big pala yung hindi pa pagkasabi nakamarap ng po. Hindi, baka na-misinterpret natin lang. Yung Old Testament saints, may pupuntahan sa ilalim. Pero ang na kay Kristo ngayon, ito yung sabi ni Brother Branham nung isang mensahero. Pag namatay ang tao, na ikaw ay ligtas sa Panginoon, dediretso ka doon sa paraiso. Pastor, saan yung paraiso? Ito magandang teaching, maganda i-Sunday school natin to. Siguro sa Sunday school ko. Yung tatlong langit na binabanggit ko lagi. Saan pupunta yung mga Kristyano? Huh? Turo ng Jehovah's Witness dito lang daw sa lupa. Turo ng mga Sabadista doon sa langit. Saan yun? Hindi natin yan alam. Pero may nakasulat sa Biblia yan. Aakyat lahat. Babalik tayo dito. No? Ito yung sabi yan, 3 araw ay muling magbangon. Pag sinabing 3 araw, hindi necessarily ubusin yung 72 hours. Pagbalik ako doon sa sinabi ni Brother, pag namatay ang tao, saan pupunta? Pag iya'y Kristiyano, talagang ligtas yan sa harapan ng Diyos, saan siya pupunta? Saan? Tingnan niya, may papabasa ako sa iyo. Sa unang Korinto 5 muna. Tingnan. Tingnan niyo lang po, konti na lang to. Sana hindi lang, 2 Corinthians bro, 2 Corinthians 5, verse 1. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos. Ano daw? Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Mayroon kang bahay doon na hindi na masisira. Juan 14:1-2, ipaghahanda ko kayo ng silid. Silid aklatan. Ano ka? Mag-aaral ka doon. Bahay tuluyan ba sinabi? Sabi ni Kristo, paparoon ako sa Ama at kayo'y ipaghahanda ko. John 14 chapter 14 verse 1 and 2. Silid aklatan. Okay, verse 2. Malinaw. Verse 2. Ito. Huwag kayong magulumihan. Gulo mo. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung di gayon,
ay sinasabi ko sa inyo na kapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Pag namatay daw yung katawang nasisira, meron daw tayong galing sa langit na hindi nasisira at walang hanggan. Yun ay tabernakulong hindi nasisira, hindi gawa ng kamay ng tao. Ano po yun? Yan yung glorified body. Ay, grabe to. Yan yung maluwalhating katawan na ibibihis mo pag ikaw ay na-rapture. Hindi katulad ng itong katawan na to napapagod. Pastor, pagka pinawisan ka, bumabaho ka, di ba? Yun hindi. Nagte-teleport. Kaya niyang mabilis na mawala. Naalala niyo ang Panginoon nung siya po ay nabuhay na magulit. Kausap niya yung dalawa, hindi pati siya nakilala. Mga disipulo niya yun. Hindi siya nakilala. Nagkukulat yung dalawa, yung sa Emmaus, naglalakad. Sino yung kausap nila? Sino yung kausap nila? Ba't hindi na nakilala si Jesus? Nanilis nila nung wala. Kitang-kita nila yung mukha ni Jesus, kausap nila. Tapos naglalakad, tapos later on, hindi na nakilala. Pagdating dun sa bahay, alam niyo kung ano yung paano siya nakilala? Pinakita niya. Hindi yung kamay. Umupo sila, pumasok, kumain. Binrake niya yung tinapay. Nung binrake niya yung tinapay, biglang lumabas yung revelation. Ang Panginoon yun Biglang nawala na lang si Jesus. Pumasok siya sa pinto na Saan siya pumunta? Biglang nag-teleport siya papunta ng Jerusalem. Saan naman siya nagpunta? Doon sa mga apostol sa upper room. Saan yun? Sa Jerusalem. Biglang nandun siya. Kumakatok siya. Hindi siya kumatok di ba? Nagugutom daw siya. Pumasok siya ng diretso. Nakasarado yung pinto. Saan yung verse nun? Acts. Pumasok siya diretso. Hindi na siya kumatok. Nakasarado. Takot na takot yung mga disipulo Alam niyo kung bakit nakasarado yung pinto? Hunting sila. Siyempre, hinahantig sila ng mga Romano. Hindi sila papakita. Biglang nandyan si Kristo, sabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Nagulat lahat. Biglang dumating sino yung mahilig mag-doubt? Si Tomas. Sabi niya, parang hindi naman yun ng Panginoon. Bakit hindi nila nakilala? Pero nakilala siya ni Juan, nakilala ni Pedro, at yung ibang apostol. Pero may hindi nakakilala. Teka, sigurado bang si Jesus yan? Hindi pa sila pinapunta. Sabi niya, ba't kayo parang Tulala. natulala? Sabi niya, yung multo, walang laman yun. Ako meron. Sige. Sige nga, parang gusto sabihin ni Tomas, sige nga, hawakan ko nga yung mo. Sabi ni Lord, sige, isulot mo yung daliri mo. Nung naramdaman niya, totoo, yun, oo nga, Panginoon ka na. Tapos si is to believe. Minsan tayo, teka, wala namang pagpapala. Nagbigay ako. May pagpapala ba? Wala, hindi totoo. Pagka nagbigay, tas may pagpapala. Oo nga, totoo. Yun. Minsan ganun tayo. Nakintay ko sila. Ay, ayaw mo ibigay yung para sa kanya Okay, kaya naghihintay. Akala natin, lahat ng mga bagay, kaya hindi dahil pinagpala ka, gusto ng Diyos lahat yun Hindi naman dahil hindi ka naman pinagpala, parang tingin natin hindi ka gusto ng Diyos, hindi ka mahal ng Diyos. Balik ako doon sa sinasabi ko. Yung glorified body na ibibigay sa'yo, hindi kailanman niya napapagod. Alam mo ba yung glorified body na yan? Pwede yan kumain, pwede hindi. Ano nangyari sa Panginoon nung nabuhay siya? Yung mga disipulo, ano nang ginawa? Bumalik sa dati nilang Nawi. gawain. Na-backslide lahat. Ano form na? Tinawag ng Panginoon, backslide Naghubad nga si Pedro Alam niyo yung tumalon? Kaya sa tumalon, nakahubad siya. Hinubad niya yung pagiging Kristiyano niya. Patay ng Panginoon. Di pala totoo yun. Sige, balik tayo sa dati. Anong ginawa ni Pedro? Bumalik siya ulit. Nakita niya ang Panginoon, tinatawag sila Kasi walang isda. Andun yung sabi niya, mga kaibigan, sabi niya, meron ba kayong huli? Wala nga Ay, tapon niyo pa doon. Tapon mo dun sa... Ulit silang Panginoon pala yun.
Magana. Ang nakakilala ng Panginoon yun, sino? Si John. Si Juan. Yun yung bride talaga. Yung bride talagang pag-asawa mo, kilala mo yan. Anino lang yan, alam mo na. Yung paa pa lang yan, alam ko yan, yung asawa ko. Boses pa lang, kilala mo na. Pinabalik sila ng Panginoon, hali kayo. Hali kayo. Sabi niya, may huli na, mayroon. Nung nakahuli sila, dinala sa pangpang, anong ginawa ng Panginoon? He was glorified body, meron siyang maluwalhating katawan na hindi na namamatay. Anong klaseng katawan? Mas matindi pa kaya no? Sino nakapanood ng Avengers? Mas matindi pa doon sa may 5 gems. Ano ba yun? Si Thanos. Mas matindi pa kay Thanos. Na kaya niyang kontrolin lahat ng energy sa buong mundo. Buong universe. Si Jesus, hindi lang pang buong mundo. Pang buong universo. Si buong universe. Lahat, pati langit. Kaya niyang i-travel yun by the speed of light. Wala si The Flash. Oh? Si The Flash, di ba? Kikita niya yung ano? Tatakbo. Si Jesus, ang bilis. Sa isang kisap mata. Parang si San Goku. Naggaganon pa eh. Nag-iisip pa si San Goku, si Jesus hindi. Basta gusto niya, nandun siya agad. Imposible ba yan, Pastor? Hindi! Sa Diyos, walang imposible. Kahit yung bato, kaya niyang lumusot. Anong sabi niya? Come and dine. Kumain ng ihaw. Yung katawan makalangit, kaya kumain ng mga bagay ng makalupa. Eh, Pastor, saan linabas ni Jesus? Hindi na natin alam yun. So, ang glorified body, pag yan ay natanggap mo, kailan yan, Pastor, matatanggap? Unang Korinto 15. Yan yung ating graduation. Dapat matanggap mo yan. 51. Okay. Narito, last verse ko na to. Narito, sinasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. So, hindi lahat mamamatay sa physical body. Ngunit tayong lahat ay yung napapagod, kaunting lakad, pagod na, yung pilay, hindi makalakad, makakalakad ulit. Yung buto, mababalik sa dati. Parang walang nangyari. Sa isang sandali, sa isang gano'ng kabilis yung kisap mata? Aba, grabe yan. Ang bilis niyan. Siguro, pag 0.000 yan, di ba? Yung bilis. Sa huling pagtunog ng pakakak. Antayin nyo. Kailangan nyo marinig yung pakakak bago kayo baguhin. Sa pagkatutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. At tayo'y yan ang babaguhin. Yung babaguhin sa atin, ano yun? Pastor, ibig sabihin yung katawan na to, magbabago, magiging iba yung itsura. Hindi! Parehas na itsura, pero mawawala yung mga pimples, kulubot. Pastor, yung pango ba magiging matangos? Hindi. O, magiging itsura ka lang bata, pero yung kung anong nilalang ka na pango ka pa rin. O, kasi hindi niya babaguhin yan. Ang babaguhin niya yung may kasiraan. So, ibig sabihin ko, ano itsura mo yan pa rin, pero bata ang mukha. Hindi na kailangan ng coaching. Hindi na kailangan ng glutathione. Hindi na kailangan ng kaano-ano pang pagpapaganda. Kasi, binago ka na ng Panginoon. Gusto niyo po ba yan? So, ang kamatayan ng Panginoon, kaya siya namatay, bro, hindi lang para kanyang kasalanan mo. Namatay siya para maging katulad niya. Ano ba si Kristo ngayon? Glorified. He was glorified Christ. Nasaan siya ngayon? Nasa trono. Nasa puso niyo, pero nandun yung corporal body ni Kristo nasa langit.
Kasi yung corporal body ni Kristo, bababa at makikita ng lahat. Para ano to? Hindi nawala yung katawan ng Panginoon. Kasi binuhay yun, binago, walang kasiraan. Bumangon ng maguli, umakyat, at yung katawan na yun, nasa yun. Acts chapter 1. Kung paano siya umakyat, ganon din siya bababa. Saan siya bababa? Sa Mount of Olives, sa Karaya chapter 14. Pag bumaba siya, biglang may token yan po. Medyo tiisin lang ng konti. Si Karaya 14. Doon sa bandang dulo po. Ito, doon. Yung pagbaba niya, yung kanyang mga paa ay aapak doon sa olibong. Kaya yung kanyang, yung paa niya. Taas lang. Tapos ito, then prepare na po tayo. Wala. Bumuta ko na rin yung verse. Ayan yan. Sa 2019, hanapin lang. Sa taas pa. Sa pa. Sige, 16. Sige pa. Sige pa. Wala. Yung paa niya, aapak doon sa nasa Zechariah 14 na doon. His feet doon sa olive, sa Mount of Olive. 14:4 yan. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na iyon sa bundok ng mga olibo na sa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng olibo ay mahahati sa gitna sa dakong silangan at sa dakong kalunuran at magiging totoong malaking libis at kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan at ang kalahati ay sa dakong hilagaan. Pag bumaba si Jesus, mahahati yung Mount of Olives. Biglang lalabas doon yung tubig. Yun yung dadaloy. Alam niyo po ba ang mangyayari sa mundo pag nag-revelation na? Pagkatapos na ang bride ay may akyat sa langit at maisama ng Panginoon doon sa kasalan. Sino yung gustong magpakasal? Inihahanda ka dito, nililinis ka dito kasi may kasalang mangyayari doon sa langit. Amen. Pag inakyat ka niya doon, ang mangyayari sa mundong to, kapighatian. Sino yung gusto doon? Ayoko doon sa kapighatian, gusto ko doon sa kainan. May kasalan. Habang nagkakasalan ang mangyayari din sa mundo, lumilindol ng hindi lang 8.5. Mas higit pa doon sa big one. Gaano katindi yun? Kaya ba ng tao i-endure yun? Hindi mo na kaya. Maraming mamamatay. At ang mangyayari, Simon, tingin kayo, Abot ang dugo. yung dugo ng tao aabot sa renda ng kabayo. Lahat ng mamamatay, aabot yung dugo hanggang dito. So sa dami ng mamamatay, Pastor, gaano kadami? Sindami Nabuhangi. ng puti ng buhangin sa dagat. Ilan yun? Kaya mo bang, pag gumanyan ka ng buhangin, kaya mo bilangin yun? Yung buhok. Hindi natin mabilang yung buhok eh. Ilang buwan siguro mabilang. Alam niyo kung sabi ng prophecy ng Bible, Old Testament? Alam niyo kung ilang buwan? 3 buwan na naglilibing. Gano'ng kadami naman ay? Kung 3 months na naglilibing. Ay, grabe. Araw-araw yun, pero 3 buwan umabot. Gano'ng kadami nililibing. So, anong aasahan natin? Either first batch, second batch. Hindi ka na Anong gusto niyo po? First batch, second batch? Yung second batch, sinong may gusto? Pagkutulo lang naman. Kung gusto niyo malaman kung totoo yung sinasabi ng Bible ni Pastor, mag-second batch kayo. Bakit? Pastor, parang hindi naman totoo yan ha. Sige, paiwan ka. Malaman mo kung totoo ba yan. Revelation chapter 20 yan, di ba? So, mga patid, ang pagkabuhay na magulit ng Panginoon, may ibig sabihin, yung sinabi, yung tinanong ni Tibo doon sa Manalite, ano ang kahalagahan ng banal na hapunan?
Binanggit ni Tibo. Kasi may mga sangkap, may gagamiting sangkap, yung pagpuputol-putol ng tinapay. Kayo yung tinapay eh. Pag yung bawat bahagi ni Kristo magiging tinapay sa ibang tao, kayo ay salitang kinakain din ng mga tao. Sabi ni Pablo, kayo'y mga sulat na binabasa ng mundong ito. Kaya kung anong lakad mo, yun ang nakikita nila. No? O tanong, last na. Tanong ko, ano, ibig sabihin kapag kumain tayo ng bread, Bread. ng bread, hindi siya pwedeng pabukakan yung nabubulok na ng katawan ito. Oo. Pero hindi naman literal mabubulok. Ibig sabihin nun, huwag mong sayangin. So, kung noong Old Testament, pagka binukasan mo yun, masisira. Yung mana, nag-imbak sila ng marami. Kinabukasan, inuud eh. Wala na. Wala na. Tuwing gusto ng Panginoon, kung ano lang yung pwede mong kainin sa araw na yun. Maulan, gano'n na rin. Ibig sabihin, wag kang yung nag-impo ka, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-impok na mga bagay sa lupa. Impok ka bagay sa langit. Yun. Yung sa lupa, mabubulok, mawawala eh. Mauubos. Kakalawangin yun eh. Ano yung hindi kakalawangin? Yung pag-upo mo dyan, nagtitiis ka dyan na nakikinig, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, nagpapagamit ka dun sa ministeryo ng Panginoon. Hindi yan nabubulok. Kahit ikaw na lang nakaupo dyan, kahit ikaw na lang yung nakikinig. Kaya 2 or 3 gather in my name, sabi ng Panginoon. Ba't ka manghihinawa? May buhay na walang hanggan na ipinangako sa iyo. Ang hinawa ka, 1 milyon kapalit ng buhay na walang hanggan. Pag bibigyan kita 5 milyon, tanggi mo lang yung mga pinaggagawa nyo niya. Bigyan ka lang gano'n. Sige, pastor, kukunin ko na yan. Kung hindi ka spiritual. Pero kung spiritual ka, hindi kailanman kayang ipagpalit. Natotoo lang po, kung ipagpapalit ko, marami kumuha sa akin na mga ano. Sa puso ko, bakit hindi ko kayang ipagpalit? Kasi higit pa to dun sa kayamanan dito sa lupa. Hanapin mo bro. Matthew 13, yung nakakita ng perlas. Hindi na niya yun kailanman pinakawalan. Ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian para lang mabili yung perlas na yun. Ano yung perlas na yun? Yun ay salita ng Diyos. Nung natanggap mo, hindi mo ipagpapalit kahit dun sa kayamanan mo. Totoo ba yun sa Lord natin? O mayroon pa lang tayo diyang, hindi, sayang eh. Sayang. Yun na basta lagay, batay ko. Kunti pa po ito. Pearl of great price. Andun yun. Dito na to. Taas mo lang. 3 takal ng hari na yan eh. Baba mo lang. Hindi baba mo pa. Ayun na. Yung sa taas. Ito sa 45 mo na. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magandang perlas. Pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili niya. Lahat ng meron siya, pinagpalit niya doon sa perlas na nakita niya. Ano yung perlas na yun? Yun yung salita at mensahe ng Diyos. Hindi niya kailanman pinagpalit doon sa tinatangkilik niya. Kaya niyo ba yun? Sige tayo po ay tumayat mo. Awit tayo ng isang awit din. Pakiinggan mo yan, Brother.